Mga paps, magandang buhay muli. So ngayon gagawin natin to. Ito ay Ficus benjamina, or yung iba parang ito yung tinatawag na Ficus philippinensis. So medyo wild na siya. Yan. So yun ang gagawin natin ngayon. Naka-rack clasping yan. Nahunt ko lang to sa tabing kalsada. So sa tingin ko ready for a workshop na to. So tara, kunin muna natin yan mga paps para makita natin ng mas malinaw. So mga paps, ito po siya. Kung mapapansin nyo, wild na talaga, no? So napabayaan na to ng 10 months mahigit. Marami na rin siyang escape routes. Ayan. So ang gagawin ko ngayon mga paps dito, branch selection. Magsiset back ng branches at magwa-wire na rin konti, no? So tara mga paps, samahan nyo ako nang makita natin to. Ang kagandahan dito mga paps, dahil medyo maliliit yung dahon niya kumpara doon sa usual na indoor plants na Ficus benjamina, yung medyo pabilog yung dahon. Mas malalaki po yung dahon noon, especially kapag nakaka-wild. So ito, kahit naka-wild na siya, medyo maliliit pa rin. So ito mga paps yung napili ko na front. Yan yung napili ko na front. So dito sa front na to, kitang-kita yung root formation niya, yung pagkakakapit niya sa bato. Yan. So puputulin ko muna tong mga escape roots. Tanggalin muna natin yan. Masyado na siyang wild. So yan lang muna mga paps. So unahin ko rito, kung mapapansin nyo itong branch na to, itong lower branch. So i-wire ko lang yan. So nagagandahan ako sa kanyang itsura dyan, kaya i-wire ko na muna. Hindi ko muna puputulin para mamaya makita ko kung ano ang mas magandang dapat makalabasan sa kanya. So nung na-hunt ko ito mga paps, mga ganito lang kalaki. Sobrang liit lang ng katawan nito. So medyo may improvement na rin simula nung date of hunt niya. At medyo nagkakaporma na rin. Yan ang kagandahan pag nakaka-wild. So bali 10 months itong naka-wild. 10 months mahigit. So maganda ngayon mag-workshop mga paps dahil summer, May ngayon, so growing season pa ng mga trees, ng mga halaman. Actually ito namang Ficus, wala namang problema kasi although mabagal yung growing ano niya, yung growth niya during rainy season, so, pero at least may growth pa rin. So yan, winire ko muna para maibaba. So dito sa likod, ito yung likod niya. Ayan. So i-wire ko rin to. So pagdating dito, merong tumubo na branch dito sa side. So meron na ako ditong lower branch. So naging doble siya, halos magpatong. So hindi ko na to kailangan, kaya tatanggalin ko muna yan. Then i-wire natin yan. 2 branches with 1 wire, para hindi sayang yung wire, at meron na ding kahit pa paano ay meron siyang angkor. Hindi pa ako nagpo-pruning mga paps, ano? Winawire ko lang muna yung mga sa tingin ko ay kakailanganin, kasi gusto kong mamaya na magdesisyon ng pruning kung gaano kahaba yung kailangang tanggalin.
So mga paps, meron ditong isang branch na patayo. Ito. Yan. Tapos meron ditong isa. So gusto ko magkaroon siya ng pads dyan. Ang gagawin ko, ibababa ko siya ng ganon. Gamit pa rin yung wire. So hindi pa ako mga paps nagba-branch selection. Bababa ko lang muna siya para mamaya makita ko kung alin na yung kailangan putulin. So ganyan muna, i-wire ko muna yan. Ano sabi ko? Ano sabi ko? Ano sabi ko? Ano sabi ko? So i-wire muna natin mga paps. Ano sabi ko? Dahil mo naman. So yung iba mga paps ay dinidefoliate muna bago mag-wire para malinis at kitang-kita yung branches. So sa akin naman di ko muna din defoliate kasi maliliit pa yung branches para tuloy-tuloy yung growth ng branches na yon. Kasi pag tinanggalan mo siya ng dahon, parang magre-reset na naman siya. Instead na tuloy-tuloy yung kanyang tubo, yung kanyang paglaki, ang gagawin niya muna ay dahon muna. Gagawa muna siya ng dahon. So pinagtsatsagaan ko na lang na kahit medyo mahirap i-wire pag may dahon, so at least yung growth niya ay hindi napipigil. As ang kagandahan na rin pag may dahon, yung branches ay hindi basta-basta nagda-dieback. At least ay kasi pag tinanggalan mo mga paps ng dahon, lalo na yung Ficus benjamina, nagda-dieback siya. So mataas ang chance na mag-dieback. Ang ginagamit ko nga pala na wire is 2mm wire. Bali yun lang ang size na meron ako, kaya dinodoble ko na lang pagka medyo malalaki yung branches na i-wire. Yun lang ang available ko na wire ngayon. Babawasan natin ang isa. So ayan po mga paps, at na-wire ko na itong branch na gusto kong i-bend. Bali medyo malaki ang branch na to, kaya dinobli ko yung wire. Ngayon tanggalin ko muna itong mga nasa ilalim na branches. Sa tingin ko ay hindi kailangan, mga maliliit na yan na branches sa ilalim. Tanggalin muna natin yan. So ngayon susubukan ko siyang i-bend kung kaya na. Dahan-dahan lang para hindi mag-crack. Yan. Medyo okay naman at kaya naman sa tingin ko. So dalawang 2mm po ito mga paps yung ginamit ko rito. So dahan-dahan lang kasi nagka-crack. So flexible naman ang mga Ficus, kaya sa tingin ko ay okay naman to. So sa pagbibend mga paps, ang ginagawa ko, yung wire po ang binibend ko para sumama na lang yung kanyang branch, tapos nilalagyan ko ng support sa ilalim para hindi po siya mag-crack. Lagyan ko yung daliri ko dyan para pag bend ko hindi mag-crack. So ayan mga paps. So na-bend ko na siya, dati nakatayo siya kanina, ngayon na-bend ko na. Ngayon tatanggalin ko itong mga branches na sa tingin ko ay masyadong marami, redundant na. Tingin ko hindi na kailangan. Yan. Tatanggalin ko itong mga nasa ilalim. So kung makikita nyo mga paps, meron na akong padding dito sa part na to. Yan.
So pag nagpo-prune nga pala ako mga paps, lagi ako nag-iiwan ng dahon. Kasi tulad ng nabanggit ko kanina, pag tinanggalan po natin ng dahon, especially yung Ficus benjamina, nagda-dieback po siya. Kaya iniiwanan ko po ng dahon dyan para hindi po siya mag-dieback. Tinatanggal ko na po yung mga branches na sobra na. So ayan mga paps, na-bend ko na. So magkakaroon na ako ng pad dyan. Dito, bibend ko na rin to. I-shorten ko para sa pag-shorten mga paps, kailangan mo lang ng gawing kulot-kulot o i-bend mo yung sanga yan para ma-shorten siya. Gawan mo ng curve. Pasok mo yung ibang branches. Ayan. So tatanggalin ko na yung branches na redundant na, kasi masyadong marami magbigay po ng shoots ang benjamina, lalo pa pag nakaka-wild. Ayan. Then set back nito. So maliliit po yung dahon niya, oh. Ang ganda. Set back din ito, oh. Yan. Kung mapapansin nyo mga paps, kung nakikita nyo po yan, nakagawa na ako ng pads dito. Itong part na yan, oh. Dati po nakatayo lahat yan. So nadahan-dahan ko nang nagawa ng pads. Yan. So ayun mga paps, kita nyo po yan, meron na agad pads. Ngayon ito namang lower branch. Ito naman pong lower branch dito sa back. So ipoporma ko na rin. Tulad ng sinabi ko, kapag kinulot-kulot po natin yung branches, nasushorten po natin yan. Yan. So makakagawa na rin tayo ng pads dyan. Ito po ay back na ito, ano. So kung saan po may healthy na dahon mga pops, healthy na shoots, doon po ako nag-iiwan ng cutback. Iniiwan ko po siya para tuloy-tuloy yung growth niya, kasi magda-dieback po yan kapag iniwanan natin na walang shoots, lalo pa po sa ganitong sobrang init. Yan. So meron na rin siyang pads dito. Yan, makikita niyo po to. Okay, ito i-position natin, kukulot-kulotin na natin to. Kulot-kulot. So meron na rin siyang pads. Then tanggal po nitong mga nakatayo na branch, mga nandito sa ibabaw. Mga sa tingin ko ay hindi naman kailangan. Tapos yung mga nasa ilalim din. Ito, iwanan lang natin yan dyan. May short end. So ayan po mga paps, mayroon na rin ako rito. Yun. So meron na rin po ako ritong pads. Napapansin nyo na po, siguro naman ay nakikita nyo na nagkakaroon na siya ng forma.
So pagdating dito mga paps sa leader, meron po mga maliliit na branches dito. Iiwanan ko lang to dahil baka kailanganin ko to later on kasi ito hollow pa siya. Yan. Tapos ito yung leader. Ito na lang yung leader na gagamitin ko. Itong isa na to. So i-wire ko yan. Tatanggalin ko na po ito. So tanggal na natin para makita na natin yung forma. Yan. So yan na lang po ang leader. So ngayon since may mga vacant po dito, itong mga maliliit na yan iiwanan ko muna. Hihintayin ko muna yan na lumaki. Para sakaling kailanganin ko. Ito kasi hollow. Tapos dito. So sakaling kailanganin ko yan, at least nandyan pa rin. Pag hindi ko naman ang kailangan, saka ko nakakapagdidesisyonan kung tatanggalin ko o hindi. Ngayon meron ditong branch, ito sa likod, ito tapos ito. So since ito yung magiging leader, ilalagay ko siya rito, tapos i-wire ko itong dalawa. So hindi lang po masyadong mahigpit yung pagkaka-wire para meron siyang room for growth. So ayan. So ito munang sa likod. At papasok muna natin dito. So ayan mga paps, so mahaba pa to kanina. Gagawin natin, bibend natin nang magkaroon siya ng yan. Tanggalin natin tong necessary branches, then set back and set back. So ayan na siya mga paps, then ito ulit. And cut. So ayan, medyo crowded ano. So tanggalin natin tong iba. Isa lang ang iwanan natin dyan. Naging crowded siya. So sa ngayon mga paps, tatanggalin ko muna to. Kasi kung makikita nyo to, may branch dito, tapos may branch dito. So halos magkapatong sila. So tatanggalin natin yan. Pangit yung ano. Tapos itong iba hindi ko muna iwawire dahil masyado pang maliit. So sa tingin ko ay kailangan muna silang palakihin ng konti. So meron akong abang dito kasi medyo hollow ito. Ito. So sa ngayon yan muna mga paps. Yan. So yan muna ang itsura niya ngayon. Sa tingin ko masyadong mahaba ito. So tatanggalan natin. Puputulan natin.
Masyado siyang mahaba. Tatanggalin natin yan. Yun. Ayan. So yun, sa tingin ko mga paps ay medyo mas malinis na, no? Medyo naiporma na ng konti. Mga paps, tapos na pong ma-workshop. So sa ngayon yan lang muna. Then maghihintay naman ako na mag-wild siya bago ko galawin, ano, para malaman kung ano yung susunod na aayusin. So ngayon yan lang muna siya mga paps. Yan. So yan po ang itsura niya. Ito po yung front. Ito yung front. Yan yung front. So ganda ng galaw ng katawan. So magpapa-wild na naman. Then yan po ang kanyang back. So mga paps, maraming salamat sa panonood. Sana po ay nagustuhan nyo. Kung nagustuhan yung ganitong klaseng video at gusto nyo pang makapanood ng susunod na video ko, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Click nyo po yung notification bell at share nyo na rin po para makarating doon sa mga nagnanais pang mag-bonsai. So ako po ay hindi naman ganun ka hindi pa master sa bonsai, pero sinishare ko lang po kung ano yung nalalaman ko para sa mga beginner din na katulad ko. Yun lamang po. Magandang buhay at happy bonsai.